Hello mga kadaykas, ngayon ay mag-unbox tayo at magre-review ng ating Nissan Skyline GT-R R34 na hatid sa inyo ng Kaido House. Ayan. So buksan na natin ang kanyang box. Ang bubungad sa atin is Grady. Pronounce Grid and D. So yun pala yung pagkaka-pronounce nun, no? So from the word great and Eddie. Okay. So yan, box na natin yan. So makita natin yung kanyang box, merong mga logo ng Kaido House and Grady. Ingat lang tayo sa pag-unbox kasi yung mga ibang parts niya is very delicate. Kapag pwedeng mahawi, pwedeng masira or matanggal. So yan, no, napakaganda ng kulay niya, no. Hindi siya usual na color, gaya ng blue, red, or yellow, pero yung kulay niya is parang metallic green. Ayan. So sa kanyang side ay makikita natin may decal siya ng Grady and decal sa number 94. Ayan, testing natin yung kanyang rolling. Okay naman. Meron din siyang iba't ibang logo ng Grady sa ibang parts niya. Meron din siya nakasulat na 100% Kaido House. So parang medyo aesthetic siya yung datingan niya compared dun sa review natin dati, Nissan Skyline na Hornet. So makikita natin sa kanyang hood, meron siya naka-emboss na triangle and Grady na decals. So usually kapag meron siyang emboss na triangle na ganyan sa kanyang hood, tingin ko matik V-spec na yun, no? Sa kanyang body kit, meron din siyang Grady na tatak na decals. 100% Kaido House sa likod ng windshield at logo nito. Sa harap naman is makikita natin yung Grady and then yung kanyang bumper na printed ng fiber carbon, and then makikita natin yung kanyang headlight na clear headlight, and then yung kanyang GT-R logo. Meron din siyang Grady decal sa kanyang windshield. Ngayon makikita natin sa kanyang loob na napaka-detailed din. Take note yung hindi lang nakuhanan sa video, pero yung kanyang dashboard is meron din fiber carbon print. Ngayon punta naman tayo sa likod. Sa likod naman is makikita natin na may nakasulat na Boost Brigade, and then yung GT-R na emblem and Nissan emblem. May nakasulat din na Skyline. Makikita din natin sa likod na V-spec pala yung ating Skyline GT-R. And then makikita natin sa kanyang plate number na may nakasulat na 32 LLC. May decals din siya na maliit dito sa kanyang bumper sa likod. And then makipapansin din natin na meron siyang 100% Kaido House sa kanyang windshield sa likod and logo ulit ng Grady. Sa kanyang metal base naman is makikita natin na bakal ang kanyang metal base, and makikita din natin na naka-emboss or naka-engrave na Kaido House, and then yung details ng ang skyline sa bandang ibaba. Then makikita din natin sa kanyang gulong, smooth rolling naman yan, kaibigan, and then makikita din natin kung ano nakasulat doon. May nakasulat na Boost Brigade and GT-R. Yan. Ingat-ingat lang sa pag-handle ng ating mga diecast. Lagi ko nga sinasabi yung maging maingat tayo dun sa ating diecast, kasi yung sa Kaido House is gawa sa rubber yung kanyang side mirror. Yun yung pinaka-delicate na part ng ating diecast na Kaido House, no? Tinest natin ang kanyang wheels, kung smooth rolling ba, and yes, smooth rolling naman. So check naman natin yung kanyang engine details. Kuha tayo ng tackit and then idikit natin sa kanyang hood and atakin. So yun, magpa-pop na yung kanyang hood. Makikita natin sa kanyang engine details na may part na naka-fiber carbon and painted yung kanyang engine. May nakalagay din na Kaido House na naka-emboss sa kanyang engine, no? Yan, napaka-pogi talaga. Tingin ko ito yung isa sa mga underrated na Kaido House, no? Hindi masyadong pinag-uusapan, hindi masyadong pinopost, pero gandang-ganda pa rin ako dito. Kaya naman kinuha ko na yung aking
acrylic case galing kay Bell Obra. Premium na premium talaga pag linagay mo dyan ang yung diecast, no? So yung presyuhan ngayon dito sa ating mga Kaido House is tumataas, no? Yan, na-score ko yan ng 1,800 pesos. Pero mura na yon kasi may nakikita na ako nagbebenta ngayon yan ng mga na around 2,000 pesos, 2,100, 2,500 meron pa nga. So swerte kahit na nakakuha tayo ng mas mura, tapos quality din na walang damage or issue. Yun, no, napaka premium ng datingan ng ating diecast, no. Iba talaga kapag naka acrylic case yung ating diecast, and then kahit ialog-alog natin yan is secured ang ating diecast kasi nakatakit siya, no? At dito na nga nagtatapos ang ating video mga ka-diecast, kaya maraming salamat sa panonood. Thank you at hanggang sa muli nating video.